Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang papel sa agarang pag-aakyat ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte at sinabi niyang walang kinalaman doon ang ehekutibo. Ayon sa Pangulo, bagaman nakipag-usap siya sa mga mambabatas, kasama na si House Speaker Martin Romualdez, ang isyong ito ay hindi bahagi ng kanilang mandato. Inamin din ng Pangulo na kumonsulta sa kanya ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos tungkol sa impeachment, ngunit sinabihan lamang niya itong gampanan ang kanyang mandato bilang kongresista. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Hataw Balita ngayon. Ibinahagi ng ilang kongresista na naghahanda na sila ng gagawing estratehiya para sa mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak ng mga ito na mas magiging handa sila kung sa Hunyo isasagawa ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng kanilang paniniwala na dapat agad aksyonan ng mataas na kapulungan ng isang verified impeachment complaint ayon sa saligang batas. If ever the Senate does indeed interpret that they could proceed with trial as early as March, we will be ready. If they decide that it will continue after June 2, we'll be even more ready. Hataw Balita ngayon. Posible umanong magkaroon ng special session ng Senado kahit na nakabreak ang mga regular na scheduled plenary sessions, ngunit tanging mga mahalagang panukala lamang ang tatalakayin at hindi ito para mag-convene ng impeachment court. Ayon kay Senate President Senator Francis Escudero, may kapangyarihan ng Senate President na i-agenda ito, ngunit nakasalalay sa plenary ang desisyon kung saan maaaring mag-object ang sinuman. Kung matutuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Escudero na ang Pangulo ay maaaring mag-appoint ng kapalit mula sa Kongreso at ito ay pagbobotohan ng Kongreso. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Kasi ang kapangyarihan ng Senate President ay i-agenda lamang ito. Yung ginagawa naming mga referral sa floor na walang nag-object, sa anumang oras pwede mag-object kahit sino. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Suwan ang kumakalat na impormasyon sa social media na may kapalit na ayuda ang kanyang paglagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista, mula nang i-endorso nila ang articles of impeachment sa Senado, maraming fake news na ang kumalat kaugnay nito, kabilang ang aligasyong may kinalaman na pondo sa kanilang paglagda. Sinabi ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na ang impeachment ay isang independenteng aksyon at ang kanilang suporta sa reklamo ay batay sa merito ng kaso. Propaganda po yan ng kalaban ko. Wala kaming nakuhang anything. Wala pong pinangako si Speaker. This was an independent action. We believe that's done faithfully and truthfully by each member, that they signified their intention and support of the impeachment complaint based on the merits of the case and nothing more. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na mahigpit nilang babantayan ang mga inaasahang kilos protesta mula sa mga pabor at hindi sang-ayon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, sisiguraduhin nilang magiging mapayapa ang sitwasyon sa buong bansa, lalo na kapag nagsimula na ang impeachment proceedings. Nananawagan din ang PNP sa magkabilang kampo na isagawa ang kanilang mga protesta sa maayos at mapayapang paraan.
the part of the PNP, ang ating pong magiging papel will always be limited po sa maintenance po ng peace and order kapag kami mga magsasagawa po ng mga protest and rally anywhere in the Philippines po, ay magpo-provide po ang PNP ng appropriate security coverage to make sure po na magiging maayos at mapayapa po yung mga posibleng mangyayari pong pagkilos with respect nga po dito sa impeachment nga po ng ating pangalawang Pangulo. Hataw Balita Ngayon. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga ahensya ng gobyerno na ipinagbabawal ang paglilipat, pag-hire at pag-promote ng mga empleyado sa panahon ng kampanya para sa eleksyon 2025. Alinsunod dito sa COMELEC Resolution number 10999, hindi pinahihintulutan ang paglilipat ng empleyado mula January 12 hanggang June 11, 2025 habang bawal ang promosyon, pag-hire at pagtaas ng sweldo mula March 28 hanggang May 11, 2025 maliban kung may pahintulot mula sa COMELEC. Nagbabala ang CSC na ang paglabag sa mga patakarang ito ay maaaring magresulta sa pagkakawalang bisa ng appointment o pagsasampa ng kasong paglabag sa eleksyon. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kanyang pangako na magpapatuloy ang mapayapa at may kredibilidad na halalan sa buwan ng Mayo kasunod ng 4 na buwang extension na ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, ang mga kampanya laban sa loose firearms, private armed groups at criminal gangs ay magpapatuloy upang matiyak na hindi magagamit ang mga ito ng mga tiwaling politiko. Dagdag pa ni Pajardo, ang PNP ay magpapatuloy sa kanilang commitment na magbigay ng isang maayos at credible na eleksyon para sa sambayanang Pilipino. Because of his extension, ang commitment po niya hindi lamang po sa ating Pangulo, pati na rin po sa mamamayang Pilipino na ipagpapatuloy po niya yung serbisyong sinimulan po niya nung siya ay mag-assume po nung April na serbisyong profesional, may integridad. Hataw Balita Ngayon. Gagamit ng online voting and counting system o OBCS ang 77 sa 93 Philippine post sa ibang bansa para sa 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, nais nilang hikayati ng mga botante sa abroad na subukan ng internet voting habang nasa trial period ito. Samantala, 16 na embahada at konsulado ang gagamit ng automated counting machines sa pamamagitan ng personal o postal voting. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 14 na milyon na ang naiimprenta na opisyal na balota para sa eleksyon 2025 ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Sa kabuang 72 milyong balotang kailangang iprint, nasa 14 na milyon o 14,747,766 o 20.45% na ang natapos ng ahensya. Bagamat mabilis ang paglilimbag, aminado ang COMELEC na mabagal ang isinasagawang verification process. Pagtitiyak naman ng komisyon, on track pa rin sila sa kanilang deadline at target na matapos ang nasa mahigit 57 milyong balota na kailangan pang iimprenta bago ang April 14. Hataw Balita Ngayon. Nagsubiti na ng guidelines ang Philippine National Police sa Commission on Elections o COMELEC ukol sa isinasagawang Oplan Katok na layuning tukuyin ang mga gun owner na may expired na lisensya. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, ang mga guidelines na ibinigay ay batay sa inilabas noong 2022 at ang PNP ay patuloy na nakikipag-usap sa COMELEC ukol dito. Dagdag pa ni Pajardo, inaasahan nila na maglalabas ng bagong guidelines ang Directorate for Operations upang matiyak na hindi magagamit ang Oplan Katok sa harassment o pamumulitika. Ang binigay po natin sa kanilang kopya po ng guidelines ay yung pong inilabas in 2022 po at kagaya po ng ating explanation na bago pa lamang po tayo pumasok sa election period ngayong 2025 ay matagal na po natin ini-implement itong revitalize sa Katok way back pa even prior to the enactment po nung reorganization po ng PNP ay meron na po tayong ipinatutupad talaga ng mga national program on firearms regulation. So
with respect doon sa reservation nga po ng COMELEC na maaaring magamit po ito sa Revitalize Katok. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ng korte na ibalik sa Pasig City Jail si KOJC leader Apollo Quiboloy bago sumapit ang February 12. Na ospital ang naturang religious group leader noong January 18 dahil sa ubo at hirap sa paghinga at kalaunan ay na-diagnose na may community-acquired pneumonia. Naharap si Quiboloy sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Hataw Balita ngayon. Mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng iligal na droga galing sa Pakistan ang nasabat ng mga otoridad sa Manila South Harbor nitong huling linggo ng Enero. Galing sa Pakistan ang naturang shabu shipment na itinago sa mga karton ng noodles at custard. Sa inventory na isinagawa ng mga otoridad, daapot sa 404 kilograms ng shabu na may estimated street value na aabot sa mahigit 2.7 billion pesos ang halaga ng mga ito. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 5 naarestong suspect. Yung intelligence gathering, yung tactical operations, logistical, security, and post-operations were funded by confidential funds. And this is just a very good example of how it should be used. Hataw Balita ngayon. Samantala, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring nahirapan na sa trabaho si Ledesma at hindi sanay sa politika. Si Dr. Edwin Mercado ang pumalit kay Ledesma bilang PhilHealth Chief. Well, yes, he left his position already. Sabi niya that nahirapan na rin yata siya sa with all of the, hindi siya sanay sa politika. Mandy Ledesma very much comes from the private sector. So I think he found the transition to be jarring, shall we say. Hataw Balita ngayon. Sinuspinde ng Department of Migrant Workers o DMW ang lisensya ng Parola Maritime Agency Corporation dahil sa kakulangan ng paliwanag sa pagkawala ni Seafarer Cadet Ralph Bobiles noong December 5, 2024. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi rin agad na iulat ng ahensya ang pagkawala ni Bobiles matapos dumating ang barko nito sa Baltimore, US mula sa Mexico. Tiniyak ng DMW na ipagpapatuloy ang investigasyon upang makamit ang hustisya para kay Bobiles at sa kanyang pamilya. Actually, the lack of an explanation from the License Manning Agency, and therefore we have suspended the License Manning Agency. Walang investigation report, walang captain's report, which is usually forthcoming. Hataw Balita ngayon. Epektibo para sa ibang bansa ang pagpapatupad ng congestion charge para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa kalsada. Ang congestion charge ay gaya ng konsepto ng mga expressway kung saan kailangan magbayad ng toll ng mga motorista bago makadaan. Itong naisip na isang paraan ng pamahalaan na ipatupad sa EDSA upang mabawasan ang mga gumagamit ng pribadong sasakyan at maiwasan ang matinding traffic. Gayunman, tutol ang ilang motorista sa nasabing panukala at sinabing dagdag gastos lang ito. Parang hindi kasi ko pabor kasi dagdag na naman sa gastos. Tapos ang una, mahal yung gasolina. Kumbaga kumukonsumo na nga sa traffic ng gasolina. Tapos panibago pa sa gastos yung yung bayad sa EDSA. Wala, dapat libre na lang yan. Useless din. Dagdag gastos. Doon na papasok yung dagdag gastos talaga. Kasi wala kang masisave. Traffic din para saan pa yung binayaran mo. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ng mahigpit na border control ang ilang European Union member states dahil sa banta ng pampublikong kaayusan at seguridad. Bunso nito, nagpaalala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga kababayang Pilipino na planuhing maaga ang mga pagbiyahe at tiyaking kumpleto ang mga dokumento para sa hassle-free na pagdaan sa mga border. Kabilang sa mga bansa na magpapatupad ng border checks at surveillance ang Denmark, Norway, Slovenia at Sweden. Gayun din ang Austria, France, Germany at Italy
na tatagal hanggang December 2025. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na hindi sapat ang ginagawa ng pamahalaan para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS mula January 17 hanggang 20, 58% ng mga Pilipino ang nagsabing kulang ang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pababain ang bilihin habang 16% ang kontento sa ginagawa ng pamahalaan. Ayon sa presidente ng Strat-based consultancy na si Dindo Manhit na siyang nag-sponsor ng nasabing survey, ang resulta ay dapat maging wake-up call sa gobyerno para magbigay ng solusyon sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hataw Balita Ngayon. Simula sa February 15 ay ipatutupad na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas sa buong bansa. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang pagbaba ng taripa sa bigas mula 35% hanggang 15% ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinapayagan ng mga retailer na ipaubos muna ang mga natirang stock na nabili sa mataas na presyo. Kasabay nito, ipagpapatuloy ng DA ang regular na inspeksyon sa mga pamilihan upang tiyakin ang pagsunod sa mga bagong alituntunin. Beginning February 15 naman, it will be implemented na nationwide. Hataw Balita Ngayon. Nahuli sa isang entrapment operation ang dalawang individual na nag-aalok ng kalayaan sa mga asawa at kasintahan ng mga dayuhang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO worker kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon sa mga otoridad, ang mga suspect ay nangako ng pagpapalaya at pagtanggal sa immigration blacklist ng kanilang mga mahal sa buhay, ngunit sa halip na matulungan, sila ay humingi ng pera mula sa mga biktima. Nakuha sa mga suspect ang iba't ibang dokumento na maaaring sabihing authentic, subalit may kahina-hinalang detalye. Hataw Balita Ngayon. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng mataas na employment rate sa bansa nitong December 2024 na umabot sa 96.9%. Pinakamalaking pagtaas sa employment ng mula sa sektor ng transportation and storage dahil sa holiday season, ngunit bumaba ang trabaho sa agriculture and forestry dahil sa epekto ng bagyo at African Swine Fever o ASF. Sa kabila ng mataas na employment rate, umabot pa rin sa 1.63 million ang mga walang trabaho sa huling buwan ng 2024 na may unemployment rate na 3.1%. Ang isa, of course, nagkaroon tayo ng typhoon. May impact yun, ano? October, November. While December was slightly better than the first 2 months, of course, may effect yun. Kaya nagkaroon tayo ng problem doon sa ating employed. Ibig sabihin, may reduction tayo sa palay. Doon naman sa hogs, of course, we have ASF. So, yun yung mga factors kung bakit. Good morning, amigo. Nagsampa ng reklamo ang China sa World Trade Organization kalansabay ang paghingi ng konsultasyon ukol sa taripang ipinataw ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Nagsampa ng reklamo ang China laban kay United States President Donald Trump sa World Trade Organization kaugnay sa panibagong 10% taripa sa mga import goods ng China. Kabilang ang pagkakansela ng duty-free exemption para sa mga low-value package. Kinakailangan din ng custom entries para sa mga maliliit na package galing sa China at Hong Kong ayon sa opisyales ng Customs and Border Protection na maaaring maibalik kung wala nito. Nagbunsod ng kalituhan sa mga shipper at retailers ang pagsasara ni Pangulong Trump sa de minimis exemption sa mga import package na nagkakahalaga ng mas mababa sa $800 matapos ang kahilingan ng Beijing para sa mga konsultasyon sa kalakalan ng Estados Unidos. Batay sa ipinasang request for consultation ng China sa WTO, maaaring lumabag umanong muli si Trump sa regulasyon ng kalakalan katulad noong nakaraang 2020.
Nakasaad din na ang tungkulin ni Trump upang mahinto ang fentanyl opioids at ang mga pinagmumula ng kemikal na ito ay nakatutok lamang sa mga kalakal ng China kung kaya't may diskriminasyon umano ito at walang basehan at maling paratang lamang. Gayunpaman mahihirapan ang China sa kahilingang ito dahil hindi ginagamit ngayon ang affiliate body ng WTO dahil sa pagharang ng US sa paghirang ng mga hukom. Ipinagbawal nito ang final na desisyon sa 2020 na kaso. Sinisisi ng Trump administration ang mga de-minimize exemption na hayaan ang fentanyl na makapasok sa US nang hindi nasusuri. Kinoconsolidate na sa kasalukuyan ang mga de-minimize parcel ng customs na mangangailangan na ng individual na clearances. Tinatayang nasa 1.36 billion shipments ang pumapasok sa Estados Unidos gamit ang mga probisyon ng de-minimize noong nakaraang taon ayon sa datos ng CBP o Customs Border Protection. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nasawi ang isang individual habang 15 naman ang arestado dahil sa magkakahiwalay na pagtatangkang pagpasok sa Canada mula Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita Ngayon. Isa ang naitalang nasawi at 3 ang naaresto sa 3 magkakahiwalay na insidente ng iligal na pagpasok sa Canada mula Estados Unidos. Ayon kay Lisa Moreland, Assistant Commissioner sa Royal Canadian Mounted Police o RCMP, ang mga individual ay mula sa iba't ibang nationality at ang mga ito ay hindi handa sa Canadian winter na umaabot sa negative 20 degrees Celsius hanggang negative 30 degrees Celsius. Ang isa dito ay US citizen na nagtangkang tumakas sa inspeksyon, ngunit nasawi dahil sa self-inflicted firearm injury. Ang iba naman ay naaresto malapit sa Coutts Port of Entry dahil na rin sa tip ng US Border Patrol agents. Ayon pa kay Assistant Commissioner Moreland, gumagamit ng teknolohiya ang RCMP gaya ng thermal imagery at aerial footage upang masecure ang border ng Canada. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpatupad na ng mahigpit na mga hakbang upang labanan ang vandalismo, racial hatred at antisemitism sa New South Wales, Australia. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Sinimulan na ng Minsk Labor Government ang pagpapatupad ng mga hakbang upang labanan ang paglaganap ng vandalismo, racial hatred at antisemitism sa New South Wales, Australia. Inintroduce ang new offense sa Section 93ZA ng Crime Act 1900 na tumutukoy sa pagpapakita ng simbolong Nazi o malapit sa isang sinagoga. Nilalayo ng reformang ito na bigyan ng mas malakas na puwersa at malawak na resources ang mga otoridad at komunidad nito upang matugunan ang ganitong uri ng krimen. Malinaw na ipinararating ng gobyerno na hindi acceptable ang anumang aksyon ng karahasan na may kinalaman sa hate crime at maaaring maharap sa parusang 2 taong pagkakakulong ang sinumang lalabag nito. Maglalaan din ng gobyerno ng karagdagang pondo na 525,000 Australian dollars o 19.1 million pesos para sa New South Wales Police Force Engagement and Hate Crime Unit upang patuloy na palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa komunidad, partikular sa mga sinagoga at mga paaralan. Tataas din ng 500,000 Australian dollars o 18.2 million pesos ang pondo ng New South Wales Local Government Social Cohesion Grants Program at magbibigay ng mga training upang matulungan ng lokal na pamahalaan sa paglaban sa tumataas na bilang ng hate crime. Ang mga reformang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng New South Wales Police, kasama ang Operation Shelter na nagsasagawa ng araw-araw na pagpapatrol sa mga significant areas at ang Strike Force Pearl na dinoble ang bilang ng mga detective para sa pag-iimbestiga sa hate crimes. Naniniwala ang gobyerno na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay tinutupad nila ang kanilang pangako na labanan ng racism at antisemitism at tiyakin na ang mga lumalabag rito ay mananagot sa batas. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang Chief Justice ng New South Wales, Australia tungkol sa paggamit ng artificial intelligence sa legal system sa bansa.
Ito ay pagkatapos niyang i-roll back ang pagbabawal sa paggamit ng generative AI sa New South Wales Supreme Court. Nagbabalik si Early Briones. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng isang update sa linggong ito si Andrew Bell, Chief Justice ng New South Wales Supreme Court sa Australia, tungkol sa ban sa paggamit ng generative AI o artificial intelligence sa legal system sa bansa. Maaari na ngayong gumamit ng mga programang generative artificial intelligence ang mga legal practitioner sa paghahanda ng mga written submission, ngunit kinakailangan nila itong siguraduhin na ito ay tama at mahalaga. Samantala, hindi maaaring gamitin ang mga AI sa mga affidavit, witness statements at character references. Nagbigay babala si Bell sa kung paano maaaring sirain ng AI ang legal system ng bansa. Ayon sa kanya, kinakailangan ng matinding pag-iingat sa paggamit ng artificial intelligence, lalo na sa justice system ng isang lugar dulot ng mga nakaambang panganib. Iba-iba ang mga naging reaksyon sa pagluwag ng nasabing ban. Subalit ipinangako ni Bell na regular itong rerepasuhin dahil sa mabilisang pagbabago sa teknolohiya. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Hong Kong, ako si Mary Jo Malariado. Magandang araw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay February 7, 2025 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga makakapal na kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas maging sa malaking bahagi ng Southern Luzon kung saan ito pong mga kaulapan nito at pagguho ng lupa. Samantalang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin pong nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan ngayong araw ay magdudulot din po ito ng mataas na chance ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon maging dito din sa bahagi ng Metro Manila. And in-expect po natin ngayon maging sa mga susunod din po na araw ay patuloy nga magiging malakas yung amihan at magdadala pa rin po ito ng malamig na panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. And sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaari makaapekto dito sa ating bansa. Samantala, para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, meron po tayong nakataas pa din na gale warning dito sa northern and eastern coast ng Catanduanes, maging sa northern and eastern coast ng Northern Samar at sa eastern coast ng Eastern Samar kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:58 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Nag-emergency landing ang isang chopper sa Kamalig, Albay. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang bunsod ito ng sama ng panahon sa lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isang helicopter ang nag-emergency landing kahapon sa parte ng Barangay Mananaw sa bayan ng Kamalig, Albay. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, dahilan ng agarang paglapag ng chopper na ito ay ang sama ng panahon sa lugar, kaya napilitan itong bumaba. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Philippine National Police Kamalig, wala namang nasaktan at ligtas ang lahat ng sakay ng sasakyang panghipapawid na ito. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Planong buwagin ng mga pulis ang nag-iisang private armed group sa buong Central Luzon na minomonitor bago sumapit ang national and local election. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Ine-expect po natin na come March 31 at yun po yung commitment natin na bago pa umabot po sa deadline po na March 31 ay malalansag po natin yung kaisa-isa pong private armed groups dito sa Central Luzon. Ito ang naging pahayag ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jean Pajardo sa pagharap nito sa media nitong nakalipas na Miyerkules, February 5, kasabay sa isinagawang Solidarity Pact signing sa San Fernando City, Pampanga. Aniya, isang private armed group ang binabantayan ng PNP sa Central Luzon ang posibleng magamit ngayong nalalapit na 2025 midterm elections. Nakipag-ugnayan na ang pinuno sa mga kinauukulan upang buwagin ang nasabing armadong grupo, katuwang ang iba't iba pang mga law enforcement agencies sa Central Luzon. Isa po kasi ang Region 3 na meron pong nasa listahan po ng merong active private armed groups. Yan po yung sa Nueva Ecija. So the other day po ay pumunta po ako mismo sa Nueva Ecija at had a personal talk po sa governor po ng Nueva Ecija, si Governor Umali. At I also extended to him yung aming pakiusap na tulungan kami na siguraduhin po na yung mga areas po na nasa Nueva Ecija na initially ay nakasama po doon sa areas of concern, including po itong sinasabing isang active private armed groups ay malansag po natin yon bago magsimula po itong election po natin. Kasabay nito ay magtutuloy-tuloy din aniya ang isinasagawang revitalized katok ng PNP at pagbibigay kasiguruhan sa mamamayan na hindi maaabuso at magagamit ang nasabing programa. With respect nga po doon sa issue ng revitalized katok, sa ngayon po sir ay magtutuloy-tuloy pa rin po yung enforcement po at implementation po ng revitalized katok at we just assured po yung ating chairman po ng COMELEC at of course yung ating mga kababayan na this will not be used to intimidate or harass anyone, particularly yung mga tumatakbo po natin mga kandidato at meron po tayong enough safeguards po to make sure na hindi po maaabuso itong ating regulatory power with respect to encouraging po and reminding po yung ating mga firearms holders to renew their respective firearms registration and LTAP po. Melakino humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Gagamitin ng ilang local government unit sa Bulacan ang social media para magpaalala at makapag-ingat ang publiko na mahawa ng sakit na hand, foot, mouth disease ang mga sanggol at mga bata sa Bulacan. Sisimula naman sa isang linggo ng Rural Health Unit sa siyudad ng Malolos ang community assembly sa mga barangay at mga paaralan at isolation ng mga batang tinamaan ng HFMD. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi dapat baliwalain ang mabilis na kumakalat na sakit ngayon na hand, foot, and mouth disease o HFMD sa bansa. Ayon kay Pulilan Mayor Maritz Ochoa, kaya maraming nagpopositibo dahil walang wastong kaalaman ang iba ukol sa HFMD. Isa sa nakikita niyang solusyon upang mapigilan ang HFMD ay ang paggamit ng social media o kaya naman ay pagbibigay ng info materials para mamulat ang publiko. Multimedia page. Oo, sa lahat ng pages namin meron naman kami LED wall, meron naman kami mga Facebook, at saka yung aming mga private Facebook. Gagawa ako ng pabatid at paalala. Ha? Bukod sa paggamit ng social media, plano ng Malolos City Health Office at 7 Rural Health Unit na simulan ang community assembly sa mga barangay sa susunod na linggo sa mga eskwelahan at simbahan. Dito mapapaliwanag nila ang halaga kung papaano ang dapat gawin bago at kapag tinamaan na ng sakit. Sustansyang pagkain po yung ina-advise po namin, yung mga madadahong gulay, mga prutas po na makukulay, tapos iwas po sa mga prito, sobrang tamis, sobrang alat, sobrang matataba, yung mga ganyan po yung iniiwasan, pinapaiwas po natin. Tapos, syempre po more of fluids, yung mga tubig, ganyan po, mga sabaw na kinakain. Yun po yung mga ina-advise namin. At saka, pag ganito po kasi yung isa po hina-highlight namin sa community assembly. Kasi po nakakuha po yan ng mga bata kapag na-expose po sila sa matataong lugar. So better talaga na magkaroon tayo ng community assembly para maipaliwanag din sa mga tao kung ano yung dapat nilang i-expect at kung ano yung mga dapat gawin para maibsan o mabawasan
yung cases ng hand, foot, and mouth dito sa ating lungsod. Sang-ayon naman dito ang mga barangay officials sa Malolos sa planong community assembly. Napag-anuhan namin dito sa center, patulang ang si Kapitan at si mga doktora dito na magkakaroon kami ng community base dito sa bisita para maihikayat namin yung mga magulang na malaman nila kung ano yung mga dapat gawin. Batay sa latest update naman ng Bulacan Public Health Office, as of January 1 to February 6, 2025, may kabuuang 337 ang nagpositibo sa HFMD sa probinsya. Mas mataas ito ng 602% kumpara sa 48 positive cases ng nakaraang taon sa kaparehong buwan at petsa. Payo ng mga eksperto, kapag may nakita ng sintomas ng HFMD tulad ng pamumula ng gilagid, bibig, palto sa dila, nangangati sa katawan, lagnat at ubo, agad na pumunta sa pinakamalapit na health center o di kaya ay magpa-check up sa doktor nang maiwasang lumala at makahawa sa mga estudyante at mga sanggol. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 4 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring plane crash sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon base sa impormasyong ibinahagi ng Police Provincial Office ng probinsya. Gayunman, hindi pa idinitalye ng PNP ang pagkakakilanlan ng 4 na pasahero. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office na 4 na foreign national ang sakay ng bumagsak na eroplano sa Barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon. Bagamat hindi patukoy ang pagkakakilanlan sa mga biktima, pero base na rin sa naging inisyal na investigasyon, pinaniniwala ang mga dayuhan ang mga pasahero ng private aircraft. Pasado alas 2:45 ng hapon nang makatanggap ang Ampatuan Municipal Police Station hinggil sa isang Raytheon Beechcraft Air King 300 na may tail number NC349CA ang bumulusok sa kalupaan ng Ampatuan. Samantala, sa isang social media post, kinumpirma rin ni Kanishka Gangupa DA, ang tagapagsalita ng US Embassy, na ang eroplanong bumagsak sa Maguindanao del Sur ay isang contracted ng US military. Gayunman, hindi na ito nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa US Indo-Pacific Command. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang minor explosion ang nangyari sa Bulkang Kanlaon kahapon na tumagal ng 2 minuto. Nasundan naman ito ng ash fall at mud flow sa ilang bahagi ng La Castellana sa Negros Oriental. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Alas 3:11 ng hapon nitong Webes, February 6, nang mangyari ang minor explosion sa Bulkang Kanlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumagal ang naturang aktibidad ng 2 minuto. Agad itong sinundan ng ashfall at muddy stream flow sa ilang bahagi ng La Castellana sa Negros Occidental. Ilang lugar ang nakaranas ng ashfall, kabilang ang sitio ng Mercedes, Isabel at Pasita ng Barangay Sagaang. Umabot din sa La Castellana proper ang amoy ng asupre. At dahil sa mga pag-ulan, namataan ang muddy stream flow sa Buhangin River ng naturang lugar. Bunsod nito, agad namang nagsagawa ng emergency meeting ang Incident Management Team ng La Castellana para sa precautionary measures na dapat gawin kasunod ng aktibidad. Sa kasalukuyan ay nananatiling nasa Alert Level 3 ang Mount Canlaon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI, Day 1 po sa darating na Lunes, February 10, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 20, Talatang 5.
payo sa puso ng tao ay parang malalim ng tubig, ngunit iibigin ng taong nag-uunawa. Shoutout ko lang si Louie Lipanya na nagkarlan Laguna at get well soon kay Sis Annie o Miss Annie Rentoy. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.